Hello, so next, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga tabs lang naman na nandito. Ito. Yan, pag-uusapan lang natin yan. So, files. Dito, pwede kang gumawa ng new project, open recent project, recover some shit na hindi mo na save, copy, link. So, pwede mong i-link dito yung another blend file mo, append. Pwede mong ipasok sa loob ng file mo yung isang blend file mo. Data previous, pwede mo dito, meron na nito. Hindi ko alam yung kung ano yun eh. Pero alam ko ito yung ito yung recent project to open to eh. Recent project to open and to add. So, ito, import. Pwede ka mag-import dito ng mga file formats na to. Basta yung mga nakalagay dyan. Pwede ka rin naman mag-install. Pero nasa edit yun. So, dito mo tayo. So, export. Pwede mong export. Pwede ka rin mag-install ng additional file format. Pero sa setting kasi yun, ng edit. So, dito yan mamaya. Then, external data. Automatically pack resources. Ito yung mga textures na gusto mong i-pack. Tapos, kapag sinave mo, masasama na siya. Tapos, pack resources. Ito, manually to. Unpack. Pwede mong i-unpack kung gusto mo. Tapos, pack link libraries. Ibig sabihin yan, pwede kang gumawa ng folder sa files mo. And then, dun sila magkakaroon na mismong space once you select the object or pack the object with their own textures, pwede mo silang maipasok dito. Then may nagpapatugtog sa labas. Hirap pala nabuhay ng ganito pag hapon kasi. Siguro pag pag mga gabi pwede, maganda eh. Gabi na lang natin gawin to. So clean up. Meron dito, purge unused data, which is kunwari may mga, may mga materials or sabihin natin dito, may mga textures kayong hindi naman nagamit or hindi na ikabit sa mismong BSDF or mismong major connections dun sa shading, pwede nyo silang i-purge or i-clear para ma-clear up sila. Defaults, ano naman yan? Anong gagawin dyan? So, edit. Meron kayo dito menu search, repeat last, pwede nyo gawin yan, undo and redo. And then, eto. Preferences. Dito kayo pwedeng mag-add. Pwede kayo dito mag-add ng Pwede kayo dito mag-add-ons. Ito yung sinasabi ko. Dun sa kanina sa file mode, pwede kayo mag-add dito ng mga tools. Mga tools na ginagawa ng mga developer outside the Blender. So, pwede kayo mag-install with this, install from this, mga ganon. So, pwede kayong may mga nada-download sa GitHub. Like, kunwari gusto nyo Blender to SKP, Blender to CAD, pwede yan. Blender to, ano pa ba? Blender to, meron pang isang application eh. Blender to Revit, Blender to SolidWorks. Yan, mga ganyan. And then, input. Sa input, pwede nyong i-emulate yung numpad where, para sa akin, goods yan. Emulate nyo lang yung numpad na nakaganyan. Kasi para yun sa camera. Which is yung camera kasi, kiniklik yung 0. So, kiniklik yung 0 sa camera. And then, kapag hindi ka naka-emulate numpad, hindi mo makiklik yung 0 doon. Or, etong numpad kasi, ito talaga yung number pad na kapag wala kang numpad na ginagamit doon, mahihirapan ka mag-manual select ng object. Navigations naman, ito kasi, hindi to hindi to default na naka-click. So, click nyo na lang yung depth dito. Kasi, yun lang yung mga ituturo ko sa inyo. Yun lang din naman yung mga ginagamit ko eh. Then, key binding, meron dito yung left or right sa mouse. Kasi, meron akong client before na nahirapan siya kung paano ayusin. So, left or right. Kung yung pag-button select mo kung right ba o left. So, sa system dito, pwede kang gumamit sa render options mo ng optics, which is naka-select yung akin, tas 3070. Optics, very useful para sa akin. Ito lagi sineselect ko. Then, save and load. Pwede mo ditong i-save yung mga paths na gusto mo. Ito, save and load. Meron din dito yung meron dito yung preview type na naka-auto. Then, yan. Auto or camera view. Anong gusto mo. Well, para sa akin, hindi ko siya ginagalaw kasi. So, file paths dito.
kapag may gusto kang ano na fonts dito, textures, pwede mo silang ilagay dito sa kung saan mo gusto. Ito, Blender Path para sa akin tuwing nagsisave ako dito sa assets ng download documents ko siya nilalagay. So, ayun lang naman. Sa lighting and editing, hindi ko naman ito masyadong ginagalaw. Pero kung may mga questions kayo sa specific na tools or tab, pwede natin siyang pag-usapan. Then, ayun. So, yan. Muna tayo sa render naman. Sa render, ano lang to? Very basic lang to. Pagkatapos mong mag-edit sa render setting mo, pupunta ka lang dito kung render image ba siya or render animation. Well, usually, kapag magre-render image ka naman, hindi mo na ginagalaw to. Hindi mo na, kung ano lang siya, for preview lang siya, huwag mo nang gagalawin to. Huwag mo nang gagalawin. It depends na lang kung if workbench or cycles yung pipiliin mo. Which is, kapag sa cycles kasi, prompt siya for realism. So, kapag nag-cycle mode ka, pupunta ka talaga sa reality. Wow, reality. Ooh, pero ito may noise pa siya. So, ito, GPU, tapos click natin yung denoise. Yung noise na nakikita nyo guys, yun yung yung mga dots na may different colors dyan, yun yung nakikita ninyo. Where dito makikita ninyo na talagang wood siya, kahoy talaga no? So, pag nakaganyan guys, pwede nyo siyang i-render as image kung gusto nyo na siyang makita. Pero kailangan nyo muna mag-set up ng camera. Siyempre, kailangan naman natin yung So, yung setup ng camera, Shift A pa rin naman yun. Nakikita nyo dyan yung camera. Then, Windows. Sa Windows, hindi ko siya kinagalaw. So, yan na natin yan. Sa Health, di naman tayo humihingi ng tulong. So, yan na natin yan. Layout. Layout dito, makikita natin yung mainboard ng natin. Pwede tayo mag-add ng mga ano pang tawag dito? Sabihin natin space. Mag-add ng space para lang din dito. Kasi kung ano yung nakikita nyo dito, pwede nyo lang din i-select dito, dope sheet, mga ganyan, outliner. Pwede rin yung shading mode niyo kung gusto nyo katabi, yung shader editor lagay nyo dito. Yan, magkatabi sila. Habang in-edit nyo yung shader editor, like, palitan natin yung values nyo. Ito yan. Palitan natin yung values nyo. Yan, nakita nyo nawawala yung nawawala. Pwede natin rotate yan. Or palakihin natin ng todo. Ay, siya na. Ayan. Ganyan. Tapos lagyan natin to sa 0 lang. Yan. Palakihin natin yung values, ganyan. Makita nyo siya kung magkatabi na sila. So, ganun lang sa layout. Modeling, same lang din naman sila. Ano mo pinagkaiba? Sculpting, eto. So, sculpting natin, nakita dito yung mga tools ng sculpting. Pwede nyo siyang, pwede kayong gumamit ng sculpting sa mga gusto ninyong i-symmetricize na object where like, specific sa mga bundok or gusto nyong gumawa ng character models, pero pwede nyo rin siyang i-select sa layout. So, sa layout, pwede nyo siyang ilagay dito sa sculpt mode. Kiklik nyo lang siya dito, sculpt mode. Ayan, sculpt mode. Ay, hindi ko pala nasabi sa layout yung weight painting, pero next time natin pag-usapan yan. So, UV editing mode. Lalagay nyo lang siya dito. Well, wala kayong makikita dyan and hindi nyo masyadong makikita yung nandito sa yung shading options natin dito. Kung kailangan nyo lang gawin, click Z, as in zebra, Z, and then click kayo dito ng gusto nyo yung preview. Makikita nyo yan dyan. Then, pwede kayo mag-select ng face, at yan, makikita nyo siya. Then, pwede nyo siyang paliitin, palakihin. Yan, kayo na bahala sa trip ninyo, syempre. And then, huwag mo natin save. Hindi naman natin tayo for sample lang naman to. Then, punta tayo sa texture paint. Medyo complex to pag tinuro ko sa inyo ngayon kasi wala naman tayong mini-model na maganda. Ito na lang. Shading mode. Okay, na-explain ko na sa inyo yung shading mode. So, hindi pa pala. Alam mo, na-explain ko na. Okay, ganito. Dito shading mode, guys. Etong tinatawag nating output. Material output. Ito talaga yung magbibigay ng life. Sabihin natin siya yung siya yung magiging balat ng na to. Ano yun? Parang pinag-combine.
Sabihin natin ito, ingredients to. And then, ito ang main natin, magiging outcome ng output ng ingredients. So, click natin to, mawawala lahat yan. Tapos, pwede kang mag-shift A. Then, click ka ng kung ano yung gusto mo. For me, color ramp. Kasi yung color ramp, makakapag-generate ka ng kulay. Ganyan. Ganyan mo lang. Pwede tayo mag-add pa natin ng isa. Kulay yellow. White. Tapos, lagay natin constant. Wala nangyayari. Baka buwan mo dyan. Okay, balik tayo doon. Okay, next time natin pag-usapan yan. Hirapan ako eh. So, animation. Ito sa animatics, kapag may gusto kang i-animate, click mo lang yung tools dito. Kunwari, mag-move ka na frame 1, frame 2, select natin, I. Ibig sabihin nun, di ko lang ano yung meaning ng I. Basta I yung enter ng keyframe eh. Side natin yan. So, pag pinay mo yan, mag-move siya dyan. Yun, diba? Easy. Easy animation. Pag-animate ka na agad. Galing. Rendering. Yun doon sa render kanina. Yun lang din yun. Compositing, yun yung sinasabi ko sa inyo for view ng camera. Geometry nodes, pag-uusapan natin to once na may i-animate na tayong maganda-ganda. And then, scripting, this is for all programmers na may gustong i-program sa mismong development. Commonly ginagamit ito ng mga game developers sa nila, sa ganun.